Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, February 22, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. So dun po sa records natin sa immigration, he is still in the country. Taliwas sa impormasyon online, Quiboloy nasa bansa pa rin ayon sa Bureau of Immigration. Dalawang alert list orders kontra kay ex-Congressman Teves inilabas na ng DOJ. Miru Systems nakuha na ang kontrata para sa makinaryang gagamitin sa 2025 elections. At sa ating balitang showbiz, sa ikalawang taon nito, Coco Martin as Batang Quiapo, magpapatuloy ang aksyon. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nasa loob pa rin ng Pilipinas si Kingdom of Jesus Christ, the church leader at self-appointed Son of God, Pastor Apollo Quiboloy. Yan ay sa gitna ng mga umuugong balita online na lumipad na pa China ang pastor upang takasan ng mga otoridad na naghahanap sa kanya. Ang Bureau of Immigration naman hinanda na ang Immigration Lookout Bulletin sakaling hindi sumipot si Quiboloy sa sapina ng Senado. Ang hamon naman ng Kongreso laban sa nagtatagong si Quiboloy. Alamin sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. So dun po sa records natin sa immigration, he is still in the country. Sa gitna ng umuugong na balita online na tumakas na umano ito papuntang China, kinumpirma ng Bureau of Immigration na nasa Pilipinas pa rin si Kingdom of Jesus Christ founder at self-appointed Son of God, Pastor Apollo Quiboloy. Well, dito po sa aming records, nakita po natin na ang huli pong travel niya ay Hulyo pa po noong nakaraang taon. Kaya sakaling hindi si Putin ni Quiboloy ang sabpina ng Senado sa March 5, nakaumang na daw ang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO para sa pastor. Pero paglilinaw ng BI, for monitoring purposes lamang ang lookout bulletin na yan at hindi ibig sabihin ay mapipigilan na nila ang paglabas nito ng bansa. Ang Immigration Lookout Bulletin naman po ay hindi whole departure order but rather parang orange sign po sa traffic light na sinasabi na be prudent in checking or allowing the departure of this certain individual. Gayunpaman, siniguro ng DOJ at BI ang kooperasyon sa Department of the Interior and Local Government o DILG at pambansang pulisya upang tuntunin ang pastor. Yan ay kahit pa daw protektado si Quiboloy ng kanyang private jet. May clearance po from the appropriate government agencies ang pag-alis po ng any vehicle, sasakyan pang dagat, sasakyan pang himpapawid bago po mag-take off or umalis. Ang Philippine National Police naman, tiniyak ang kahandaang umasiste sa Senado para iserve ang naturang sabpina sakaling kailanganin ito. So we have to wait po during the day kung a-attend po and if ever po he will opt not to attend, then I'm sure po the Senate has the full authority on how to proceed in case po of non-appearance po. Sa gitna nito, hinamon ng ilang kongresista si Quiboloy na harapin ang sexual abuse allegations sa Senado. Gayon din ang hiwalay na katanungan sa Kongreso ukol naman sa mga umunoy irregularidad ng Suarasag Media Corporation na siyang nag-ooperate sa Sunshine Media Network International ni Quiboloy. Anila, nagdadahilan lamang si Quiboloy para hindi tugisin nang ikwento nito ang umunoy banta sa kanyang buhay. It has nothing to do with anything else. So parang actually pinaghahanap siya ng DOJ, ng Department of Justice ng US. Yun yung malinaw sa atin. Ngayong araw rin ay pinabulaanan ng PNP ang alegasyon ni Quiboloy na nagtatago ito ngayon dahil raw sa kinakaharap na banta sa kanyang buhay bunsod ng umano'y sabwata ng US at Philippine government. Wala pong natatanggap po na information po ang PNP with respect to the threat against his life. Tingin namin excuse niya lang ito sa pagharap kasi pinapatawag na siya ng Senate at saka ng Congress. Gayon pa man, ayon sa PNP, If Pastor Quiboloy has a basis for saying that, ay lagi naman pong ready mag-provide po ang PNP ng appropriate security if there is a request for one po.
November 2021 nang ideklara ng Federal Bureau of Investigation o FBI na wanted si Kibuloy sa Amerika dahil sa sex trafficking. Ikinanta din ng isang nagpakilalang dating miyembro ni Kibuloy na inaabuso siya nito at ang media arm nitong SMNI. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Naglabas ngayong araw ang Department of Justice at Bureau of Immigration ng 2 alert list orders laban kay dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Ayon sa DOJ, ito ay para maipagbigay alam kung saan huling namataan si Teves at maalerto ang mga otoridad sakaling umuwi ito sa bansa. Inilabas ang alert list kasunod na rin ng Interpol Blue Notice nitong Pebrero. Matatandaang ipinag-utos na rin kamakailan ng Manila Regional Trial Court Branch 51 ang agarang pagkansela ng pasaporte ni Teves. Kasalukuyang may warrant of arrest para sa dating mambabatas na siyang itinuturong mastermind sa pagkamatay ni Negros Oriental Governor Roel Degamo noong March 2023. Idineklara na ng Commission on Elections ang South Korean firm na Meter System Company Limited bilang winning bidder para sa 2025 midterm elections. Sa ilalim ng 18.8 billion pesos full automation system with transparency audit count project, magsusupply ng hardware ang Miru kasama ang 110,000 na automated counting machines, laptop, ballot boxes at mga balota, maging ang software o consolidation and canvassing system at election management system. Sa iba pang balita, kinumpirma ni dating Senator at Liberal Party spokesperson Leila de Lima na mayroon ng senatorial bets ang kanilang partido. Ayon kay de Lima, tatakbo sa midterm polls sina dating Senator Kiko Pangilinan at Bam Aquino, gayon din si human rights lawyer Chel Jokno. Sinabi pa nito na kinukumbinsi pa nilang tumakbo ang former Vice President Leni Robredo sa pagkasenador. Matatandaang noong 2022 elections, tanging si Senator Riza Ontiveros lang ang nakapasok mula sa kanilang partido. Nagsagawa ng kilos protesta ang iba't ibang grupo sa harap ng tanggapan ng COMELEC para tutulan ng pag-amyenda sa 1987 Constitution. Ayon sa mga ito, bago ipatupad ang charter change o pagbabago ng saligang batas, mahalagang pagtuunan ng pansin ang kinakaharap ng bansa katulad ng pagkontrol ng inflation, pagtaas ng sahod, pagbuo ng trabaho at paggawa ng solusyon sa kahirapan. Sa huli, nanindigan sila na hindi makabubuti sa ekonomiya ang pagrebisa ng saligang batas dahil inuuna lamang raw nito ang kanilang mga pansariling interes. Kasado na ang mga aktibidad na inilatag ng mga progresibong grupo para sa nalalapit na paggunita sa EDSA People Power sa linggo. Sa Quezon City naman, isa sa 3 nag-apply ng permit to rally ang inaprubahan na. May balitang A to Z si Kim Salinas. Ang pinagpala sa mundo, ang dyaryo at ang pulpito. Konsyerto at misa, ilan sa mga nakalatag na aktibidad para sa paggunita ng EDSA People Power Revolution sa linggo. Sa ganito, ipinapaalala ng ilang progresibong grupo ang pagkakaisa ng mga Pilipino. Makalaya lang sa pagkakasiil sa diktadoryang rehimen ni Marcos Sr. 38 taon na ang nakalipas. Sa linggo, kung tamang naalala ko, meron din pong misa sa umaga at may konsyerto na EDSA kahit saan sa gabi. Ang plano is 3:30 mag-assemble. Ang iba, may mga assembly points sila, mamarcha sila to the shrine. Yung iba doon na sa shrine mismo. Tapos may program doon from up to 6 p.m. At sa 6 p.m. may misa to be celebrated by Bishop David. Bukod sa pag-alala sa kasarinlan ng mga Pilipino noong 1986, ay tampok din ng programa ang pagkontra sa mainit na usapin ngayon ukol sa charter change. Tamang-tama lang na itong current chacha maging bahagi din ng mensahe ng EDSA na hindi natin papayagan ng isang chacha na nagbigay ng poder sa Malacanang at sa mga kung sinong politiko na may vested interest. So inaanyayahan ko po lahat ng ating mga kababayan sumali sa ganitong mga gawain ng iba't ibang grupong kontra chacha at mga grupong gumugunita sa EDSA People Power Revolution.
At lampas sa mga natatanging araw na ito ng Pebrero, tuloy po ang laban. Ayon naman sa mga manggagawang Pilipino, kahit pa hindi ginawang holiday ng Marcos Jr. administration ng EDSA anniversary ngayong 2024, hindi nito kayang pigilan ang init na nagkakaisang Pinoy para sa EDSA. Yung legasiya na gusto niyang ibalik ay yung legasiya ng kanyang tatay na siya namang kinokontra dun sa selebrasyon ng EDSA. So of course, tinotone down niya yan, gusto niyang kalimutan at gustong bawiin ng kilusang masa ng mga manggagawa yung totoong EDSA. Samantala, kung paano naghahanda ang mga progresibong grupo, nakaredy na rin ang mga tauhan ng Quezon City Police District para magbantay at magpanatili ng kaayusan. Ang QCPD ay magde-deploy ng mahigit kumulang 1,400 na kapulisan natin sa iba't ibang lugar na lalong-lalo na sa People Power Monument. Meron din po tayo sa EDSA Shrine, sa Quezon City Memorial Circle at saka sa iba't ibang lugar na nasasakupan ng Quezon City. Isa naman sa tatlong nag-apply ng permit to rally sa Quezon City ang naaprubahan na ng pamahalaang lungsod. May isa na na-approve. Magkakandak po sila ng rally sa People Power Monument. Ina-expect po natin mahigit 8,000 na participants dito sa activity na to. And doon sa na-approve na permit, magkakandak sila ng concert. Asahan na niya ang mga miyembro ng Civil Disturbance Management, Bike Patrollers at Patrol Unit ng QC Police ang nakabantay. At ipinangako nila na patuloy na paiirali ng pagrespeto sa karapatang pantao at maximum tolerance para sa mga kalahok sa pagtitipon. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Siniguro ng pamunuan ng PhilHealth na hindi masasaid ang pondo at maantala ang serbisyo nito. Oras na lumusot ang panukalang ipagpaliban muna ang pansamantala ang pagkolekta sa kontribusyon mula sa minimum wage earners. Bagamat hirit pa lang ito sa Kongreso, ang ilan sa ating mga kababayan pabor dito dahil baliwala naman umano ang serbisyo ng health insurer sakaling nagkakasakit at na-o-ospital sila. Alamin yan sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. Hindi mababang karote. Yan ang tiniyak ng PhilHealth sa gitna ng mungkahi ni Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo na pansamantalang hinto ang pagbabayad ng contributions para sa mga minimum wage earners. Hindi nadideplete ang fund po ng PhilHealth, no? Nananatili po na financially robust, no, yung atin pong standing at ito po ang atin pong ipangtutustos sa mga bagong benefits, sa mga enhanced benefits. Ayon sa State Insurance Company, nakahanda silang pag-aralan ang naturang mungkahi. Bagamat aminadong may kabawasan sa matatanggap na kontribusyon, hindi lang naman anila minimum wage earners ang kanilang inaasahang miyembro. Una, yung ating mga miyembro, tuloy-tuloy po ang kanilang pagkukontribute. Yung mga employers, tuloy-tuloy ang kanilang pagre-remit. At yung ating pong national government ay committed po sa pagbibigay ng government subsidy para po sa premium contributions naman ng mga indirect contributors. Pinasususpindi ni Kimbo ang pagbabayad ng contributions ng mga minimum wage earners para maibsan ang gastusin ng mga manggagawa. Sa halip, pwedeng sagutin ang mga kontribusyon na ito ng gobyerno sa pamamagitan ng mga hindi nagamit na pondo ng PhilHealth. Noong 2023 kasi, sa kabuang 79 billion pesos na nakalaan para sa premium subsidy ng gobyerno para sa vulnerable workers, 39 billion pesos ang hindi pa nagagalaw. May 24 billion pesos din itong surplus sa parehong kategorya noong 2022. Hati naman ang opinyon ng ilang miyembro ng PhilHealth na pawang minimum wage earners. Kasi hindi rin naman agad-agad nagagamit yung PhilHealth. Oo, kailangan namin maghulog. Lalo na kailangan i-activate ng yearly. Pero kung hindi rin naman kasi confine ng pasyente, di mo rin magagamit yon. Kailangan din po kasi yun ng tao. Dapat po yung bill ko po dapat nun is 5,000. So, ginamit ko po yung PhilHealth ko po. So, bali zero balance na po ko nun. Ang isang grupo naman ng mga negosyante pabor din sa pagsuspindi ng payments ng minimum wage earners. Pero bukod dito, hirit pa ng Employers Confederation, dapat daw ay huwag namang pahirapan ang mga manggagawa sa paggamit ng health insurance. Maganda yung universal health system natin. Pero yung PhilHealth, napaka-inefficient. Sabi nga namin, kung kailangan ayusin ang pasyente,
doktor ang kailangan. Marami sila sinasabing mga produkto, pero ang pinakamasakit niya sa PhilHealth, meron silang sistema ngayon na hindi ko alam, pag hindi ka na-confine, wala ka makukuha. Sa ngayon, tiniyak ng PhilHealth na nakahanda silang dumalo sakali magpatawag ng pagdinig ang Kamara ukol sa panukalang ito. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Tiniyak ng Department of Energy na sapat ang supply ng kuryente ngayong panahon ng tag-init. Ayon sa ahensya, walang namomonitor na yellow o red alert status sa Luzon Grid. Sa kabila nito, hinihimok ng ahensya ang publiko na magtipid pa rin sa paggamit ng kuryente. Kaugnay niyan, inihayag naman ng Energy Regulatory Commission na magkakaroon ng refund ang mga customer ng Meralco. Nasa 4 hanggang 5 sentimo kada kilowatt hour ang ibabalik. Nagpatupad ang taas singil ng Meralco ngayong Pebrero na umabot naman ng 57 centavos kada kilowatt hour, kahit hindi nila alam kung magkano ang ipinataw na presyo sa bagong kontrata ng Malampaya Consortium. But if they go beyond the forecast, of course we will have problems. And that's why we are saying, let us maintain our conservation of energy such that we will not have loss of energy. Hindi na itutuloy ng ABS-CBN Corporation ang pagbebenta ng Sky Cable sa PLDT Incorporated. Sa anunsyo ng Sky, neutral ang desisyong hindi na ituloy ang 6.7 billion peso deal. Hindi naman idinetalye ang dahilan nito. Habang tiniyak ng Sky Cable sa mga subscriber na magpapatuloy ang kanilang operasyon. Susunod, suspect sa panggugulpi sa isang Pinay sa New York noong 2021, mapaparusahan na ba? At sa ating balitang A to Z Sports, friendly match sa Spain ng Pilipinas kontra Finland. Dehado ba o llamado? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balitang A to Z. Pinabulaanan ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang pahayag ng Chinese Coast Guard na itinaboy umano nito ang vessel ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Bajo de Masinloc. Binigyang diin ni Tariela na mali ang inilabas na ulat ng CCG na nanghimasok ang Pilipinas. Taliwas dyan, nagpapatrolya ang BFAR vessel sa lugar para tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga mangingisdang Pinoy sa sariling teritoryo. Puspusan pa rin ang ginagawang efforts ng mga otoridad sa Benguet para apulahin ang forest fire sa Tuba. Pinaalalahanan naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga residente at turista sa mga apektadong lugar na magsuot ng face mask dahil sa usok na dala nito. Samantala, 87% ng mga Pilipino ang nagsabing nakaranas ng epekto ng climate change sa nakalipas na 3 taon. Base yan sa survey ng Social Weather Stations na isinagawa sa 1,200 respondents nitong Desyembre. Matapos ang 3 taon, sinentensyahan na ng 15 taong pagkakakulong ang akusado na si Brandon Elliott ng New York State matapos ang panggugulpi sa 65 taong gulang na Pinay sa Times Square sa Manhattan noong 2021. Matatandaang nasapul sa CCTV ang ginawang pagtatadyak sa tiyan at pagsipa nito sa ulo ng ginang na si Vilma Caria. Hate crime ang lumitaw na dahilan ng motibo ng suspect sa panghaharap. Inanunsyo ni Manhattan District Attorney Alvin Bragg Jr. ang desisyon kasabay ng mensaheng hahabulin ang sinumang mga atake sa kapwa New Yorker dahil sa lahi nito. Today I was in court for the sentencing of Brandon Elliott, who was sentenced to 15 years in prison for assaulting a 65-year-old woman because of her Filipino descent. The victim who survived the assault spoke moving. Bigo ang Philippine Women's Football Team na Pilipinas sa kanilang friendly match kontra Finland. Ito'y makaraang tambakan ng Finland ang Pilipinas sa score na 4-0 sa laro na ginanap sa Murcia,
Spain. Ito ang unang pagkakataon na naglaro ang Pilipinas matapos ang AFC Olympic qualifiers noong Nobyembre. Gayunpaman, tuloy ang kanilang training para paghandaan naman ang paglahok sa Pinatar Cup kung saan makaharap ang Scotland sa February 24. Sa aming pagbabalik, Batang Quiapo nasa next chapter na. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Bagong taon, bagong tanggol. Tumuntong na nga sa ikalawang taon ng FPJ sa Batang Quiapo, kaya asahan ang mas maaksyong eksena at mga revelasyon. Kasabay niyan, bilang pasasalamat, mababalikan rin sa YouTube ang Year 1 ng serye. May pamosong kasabihan nga na beauty is in the eye of the beholder. Pero ang isang ito may pabirong konsepto ukol sa kumakalat na ganda. Panoorin. Huwag kang mahihiya kung pangit ka. Ako nga, gumagala pa eh. Wow! Maganda kaya siya. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya na inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa novelist at journalist na si Fyodor Dostoevsky. Ayon sa kanya, ang pinakamabisang paraan para pigilan ng isang bihag sa pagtakas ay siguraduhing hindi niya alam na siya ay nasa loob ng piitan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, pakialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!